Kayo po ba ay tunay na Pilipino? Amen. So kung kayo po ay tunay na Pilipino, dapat makikialam tayo sa mga pangyayari sa bansa natin. Amen? Ang mga Kristiyano, kayo po ay hindi lang tunay na Pilipino, tunay na Kristiyano. Amen? So ang tunay na Kristiyano, tayo po ay bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. Amen? Kaya patuloy po nating i-pray ang ating bansa, ang mahal nating Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, na ang kalooban ni Lord ang siyang maghahari. Amen? Siguro alam na, ano po tayong lahat ngayon, aware tayo sa mga pangyayari sa ating bansa. Okay? Maliban po sa issue sa ekonomiya, tumaas ang mga presyo po ng mga bilihin dahil sa krudo. Okay? Hindi po maganda, no? Mainit po ang bangayan ng politika sa ating bansa ngayon. Kanya-kanyang hagis po ng putik, kanya-kanyang sisihan. Ngayon po tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo ang magiging gitna sa kanila. Tayo ang mediator, tayo po ang mag-bridge, tayo ang solusyon. Okay, so magiging paano po ba natin magagampanan ang ating responsibility bilang mga anak ng Diyos? Okay? Dapat, unang-una, i-pray po natin ang ating mga government officials. Amen? Mayroon po tayong individual na karapatan na makilahok sa politika. Mayroon po tayong individual o constitutional right na bumoto at pumili sa ating mga leader. Okay? Kaya lang po, nais ko pong i-remind ulit sa atin. Okay? Please, wag ho nating ipalit ang ating kapatid sa Panginoon sa mga sinusuportahan nating mga politiko, ha? Amen? Nakakalungkot po kasi ngayon, grabe po, hindi lang po mga leaders natin ang nag-away-away dahil sa politics. Mga supporters. Okay? At ang nakakalungkot doon, kahit mga Christian. Nasaan na po ba ang ilaw ng tahanan? Ilaw ng mundo? Okay? Nakakalungkot pa po doon, nakikibahagi tayo. Binabahagi din natin kahit yung mga fake news. No? Kaya, please, bago ho tayo hindi dahil ito ay pabor sa politikong sinusuportahan mo, i-share mo na lang agad yon without checking kung ito ba ay totoo or hindi. Kapatid, tandaan po natin, tayo po mga anak ng Diyos, mananagot, accountable tayo sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating pinopost sa social media. Kasama po yan na pananagutan natin sa Panginoon. Okay? So kung nagbabahagi ho tayo ng mga fake news doon, ibig sabihin, kumakampi ka sa mali. Sumusuporta ka sa mali. Kaya let us be careful. As I said, karapatan ho natin sumuporta sa politiko. Pero please, ang mga politikong ito ay hindi magiging hadlang sa ating pagkakaisa bilang anak ng Diyos. Grabe ngayon. Basahin mo sa social media, kahit mga ministro, mga pastor, sumasali na rin sa mga pakikipag-away sa mga bagay na mga temporary lamang. Di ba? Tinawag po tayo bilang asin at ilaw. At this is the right time for us to let our light shine. I-pray. The only solution nakita ko, the only solution sa problema ng bansa natin, hindi yung criticism. Simula pa noon, panahon pa kay Aguinaldo, marami na pong tumutuliksa, criticize sa gobyerno. May improvements ba? Wala. Saan tayo nagkulang? Sa prayer. Hindi tayo makapagbago sa ating bansa. Ang Panginoon. Kaya whatever problems we have right now, sa Panginoon natin ibibigay. Ang ating pag-asa hindi sa mga politiko.
Hindi po ako maniniwala na pag ang politikong ito si so-and-so ang hahawak sa kapangyarihan sa ating bansa sa Malacanang, ay magiging maunlad ang Pilipinas. Because in the first place, ang kaunlaran ng ating bansa ay hindi nakasalalay sa mga taong hindi mga mananampalataya na sa Panginoon. Anyone here makapagsabi sa akin na yung sinuportahan mong politiko nung siya nakaupo, natupad ba niya lahat ng kanyang pangako? Ha? Meron ba? Wala eh. Wala, dahil ang mga taong ito ay mga tao lang. Sila po, mga leader na ito ay tao lang. Dapat natin silang dalhin sa Panginoon in prayer. Okay? So pag may mga arguments, may mga fake news o mga accusations na nababasa kayo doon sa mga timeline ninyo sa social media, dalhin na lang ninyo sa prayer sa Panginoon. Kasi in the first place, si Lord lang po talaga ang nakakaalam sa totoong katotohanan. Nga? Ang kampong ito, nagsabing sila ay nagsasabi ng totoo. Ito naman, nagsasabing sila ay nagsasabi ng totoo. Sino po ba talaga? Ang kampong ito nagsabi ito, sila ay kurakot. Sila naman, ang kampong ito nagsabi na sila ay kurakot. Kanino po ba tayo maniniwala? Tandaan natin mga kapatid, wala po tayo sa buhay nila araw-araw. Kaya hindi po talaga natin alam kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Tandaan natin, itong mga politiko gagamitin kahit sino, kahit mga pastor, kahit ang church, para lang makamit ang kanilang mga personal na agenda. I'm not saying we don't need to support our politician. It is our right. Pero magiging maingat ho tayo. I-emphasize ko lang po ang ating pananampalataya. Huwag ho nating i-compromise. Mananagot tayo sa Panginoon. Only Jesus knows kung sino po ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Only Jesus knows kung sino ba talaga ang hindi corrupt. Kasi kahit sa pinakamadilim na sekreto ng mga taong ito, kitang-kita ng ating Panginoon. Amen? So dalhin ho natin sa prayer ang ating bansang Pilipinas. Ako po, every election, bumoboto po ako. Pero ang aking loyalty ay hindi sa politiko, sa Panginoon pa rin. Bilang anak ng Diyos. I am praying na tayo po dito sa IFL ICD My Church, naintindihan po natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Pray for our government. Pray for our officials. Regardless kung sila ay nasa administration or opposition. Pag sila po ay pinili legally, we must pray for them. Kaya pinipray po namin si President Marcos kasi siya pa ang ating presidente. Pinipray po namin si Vice President Sara Duterte kasi siya ang ating legal na Vice President. Although napakainit po, itong dalawa ngayon parang aso at pusa. Pero I tell you, sa dalawang ito, sino po ba talagang nasasabi ng totoo? Sino pa ba? Only Jesus knows. Kaya tayo wala ho tayong karapatan na mag-judge at mag-conclude pagdating sa issue ito. Kaya dadalhin po natin sa Lord ang lahat. Amen? Sa Lord lang po talaga. Bilang asin at ilaw sa mundo. Okay? Huwag na ho tayo makisawsaw doon sa mga napakainit na mga argumento nila. Nag-ano lang siya, nag-cause lang siya ng division. Alam niyo, kahit sa loob ng family ngayon, mainit ang away ng magkakapatid, maging sa mga magulang. Dahil sa mga politikong ito, na hindi ka nga binabati pag birthday mo eh. Hindi nga nila alam birthday mo kailan, di ba? Tapos tayo, napaka-loyal natin sa kanila. Yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, yung kapatid natin, pinapalit natin dahil sa mga taong ito na hindi nga tayo kilala. Tapos willing tayong magpakamatay para sa kanila.
sinuswerte sila. Ha. Kaya ano tayo, nasa gitna. Pray. Kung sino po ang nasa government official natin, pray. Doon lang eh. Masyado kaya nga pala, marami sa atin na stress. Palaging high blood. Dahil nakisaw-saw tayo doon sa mga wala namang saysay na mga issue. I believe ang Pilipinas, ang Panginoong Jesucristo pa rin, ang kanyang kalooban ang masusunod. Kaya tayo po bilang mga Kristiyanos, pray, pray, pray. Amen? So please join with me as we pray for our country today. Maraming mga issue po, hindi ko na pwedeng isa-isahin, pero alam ko kayo ay sumusunod sa mga balita. Okay? I-pray lang po natin sa Panginoon. Si Lord na po ang bahala, hindi po natin kaya ito. And then please, stop criticizing. Napapansin ko sa mga tao ay kunting, parang may mga ginagawa lang kunti si President Marcos na hindi nila nagugustuhan. Criticize agad. Okay lang yun. Kung ikaw mismo, perfect ka. Okay lang yun kung well-managed mo yung family mo. No? Tayo nga, may mga mali eh. Si Marcos pa na napakalawak yung kanyang coverage as father, as head of the country. Ang kailangan niya, hindi criticism. Prayer. Si Vice President Sara Duterte. Although marami siyang sinasabing hindi ko nagugustuhan. Ako personally. No joke, no joke. But, as a Christian and as their leader, we must pray for them. Mga senador natin, mga congressmen, i-pray natin na sila po ay makakasumpong, makakilala sa ating Panginoon. Amen? Pray ho tayo. Lord, we thank you so much. The Philippines is for Christ. The Philippines is for Christ. Sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang kalooban niyo po, Panginoon, ang matutupad at masusunod. Hindi ang kalooban ng aming mga ilan sa aming mga leaders na mayroong mga pansariling agenda. Panginoon, alam po namin mahal mo ang bansang Pilipinas. Lord, ang hinihingi po namin, makikialam po kayo, Panginoon, maging sa aming politics. Makikialam po kayo, Panginoon, sa aming economy. Makikialam po kayo, Panginoon. And Lord, we pray na ang iyong righteousness, ang iyong holiness, ang siyang maghahari, Panginoon, sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga leaders. Unang-una, Lord, bigyan po ninyo sila ng mga puso na may tunay at totoong takot sa iyo. Lord, we pray for the salvation of our President Bongbong Marcos Jr. Lord, guide him, give him wisdom, and give him heart na may takot sa iyo. We pray for our Vice President Sara Duterte. Panginoon, alam mo ang laman ng kanyang puso. Alam mo ang kanyang agenda. Alam mo ang kanyang mga sinasabi. Alam mo ang kanyang mga ginagawa. We don't judge her. Lord, we entrust her to you. Makikialam po kayo, Panginoon, sa kanyang buong buhay at sa kanyang pamilya. We pray, Lord, for the salvation of her soul in Jesus' mighty name. Salamat, Panginoon. Ang aming mga leaders ay magiging good example in words, in actions, and in faith. We pray for our senators. Lord, they are there not to strengthen their personal motive, Panginoon. They are there, Lord God, to do their responsibility as our leaders. We pray for these 24 senators. Makikialam po kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Basagin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga self-interest, mga selfish na mga interest, Panginoon. Bless them and save them. We pray for our congressmen. Lord, gabayan niyo po ang aming mga congressmen.
Marami po sa kanilang hindi naniniwala sa iyo. We pray, Lord, dalawin niyo po ang aming Congress at ang aming mga congressmen, mga lawmakers, Panginoon. Babaguhin at hipuin niyo ang kanilang mga buhay. Sila po ay magkakaroon ng tunay at totoong relasyon sa iyo. We pray in the mighty name of Jesus, maging sa aming mga governors throughout the country. Lord, expose the works of the enemy in their lives in the mighty name of Jesus. Maging sa aming mga mayors, Lord, pagod na po kami sa mga leaders ng mga kurakot at mga hypocrites pretending to be sheep but wolves. Lord, bigyan niyo po kami ng mga leaders na may takot sa iyo, Panginoon. Lord God, hallelujah, makialam po kayo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Pagod na po kami, Panginoon, sa mga leaders na mga kurakot, mga leaders na sarili lamang ang pinapayaman. Lord, bigyan niyo po kami ng mga leaders na may relasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, let your righteousness ang siyang maghari sa buong bansang Pilipinas. We pray for the salvation, Panginoon. Kahit sa aming mga kababayan na nasa bundok, nakipaglaban sa gobyerno, Lord, we pray, dalawin niyo po sila at sila din ay makakaranas ng kaligtasan at pagbabago sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Bless the armed forces of the Philippines. Bless the Philippine National Police. Bless niyo po ang lahat ng mga abogado, Panginoon. Salamat, Lord. That once again we declare the Philippines is for Christ alone. We also pray, Lord, sa teachers training na mangyari sa Mindanao starting this Monday. Lord, bless niyo po lahat ng mga teachers, si Ma'am Chirel, si Ma'am Lisa, si Ma'am Marivic, at lahat ng kanyang kasama going to Mindanao after this day, Lord God. Bigyan sila ng lakas at protection. Sustain them physically and spiritually. At sa kanilang training after Mindanao, pupunta sila ng Visayas. Lord God, sa lahat po ng kanilang ginagawa at gagawin, ang pangalan niyo po ang may taas, hindi ang pangalan ng tao, hindi ang kahit kanino man, Panginoon. Lord God, salamat po sa ministering ito. Ang IFL, Panginoon, it started not because of men, not because of people. It started because of you, and we give you back the glory and honor. Patuloy ho kayong makikialam sa ministeryong ito, Panginoon. And we pray just like in our Philippines, patuloy po, Panginoon, na ang iyong kalooban ang siyang matutupad at masusunod lamang. Bless, Lord, the IFL teachers, the FLC teachers training, at salamat sa matagumpay na teachers training this week dito po sa loob ng IFL ICDMI. We give you back the glory and the honor. At Lord, sa Mindanao at sa Visayas, salamat po sa mga availability, maging si Ma'am Gia Corpus. Give her strength and joy as our official national trainer. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga participants, participating schools, bless them. And Lord, we pray na matupad po namin ang mission and vision why this ministry exists. We are here to please you, not people. We are here to follow and serve you, not them. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nais ko po sa totoo lang, gusto kong tumayo dito, mga pinakamatagal na po sana yung mga 30 minutes, pero hindi ho talaga kaya eh. Marami po tayong pag-uusapan. Amen? And then, once a week lang ho tayo. Nagkita-kita, no? At tapos masyado nating liitan yung oras natin. Nako, sa langit, forever and ever, baka magsawa kayo doon. No? Baka kayo nang makiusap, Lord, labas na ako sa langit dahil hindi ako sanay sa matagal. Amen? Ay sanayin po natin why we have this event para ma-strengthen po ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Tayo po, and as I said earlier, please, kung kayo po ay may mga personal prayer pa, personal devotion, nag-pray pa ba kayo? Amen? Silence means no.
Hindi, yes. Amen? Nag-pray po ba tayo? Amen. So isama ninyo sa prayer yung family ninyo. Ha? Mahalaga po yon. Yung bansa natin, isama ninyo yon. Okay? Very important po yon. At isama ho ninyo yung mga kapatiran natin dito sa church. I-pray din natin yung mga leaders ninyo dito sa church at sa buong organization po ng IFL-ICT-MI. Madalas po ako nagtuturo dito pag linggo. Pag mali ang tinuturo ko sa inyo, mali na rin ang pananampalataya ninyo. Mananagot ako sa Panginoon doon. Amen? Kaya please pray for your leaders. Bakit maraming mga believers ngayon? No? Based lang sa nakilala ko. Disappointing ho talaga. Bakit sila nagkakaroon ng mga, at the start, maganda pa yon, biblical yung pananampalataya nila. Kalaunan, paglipas ng mga taon, kilala ko po, lumabas sa katotohanan na tinuturo ng Word of God. Bakit nangyari yon? Unang-una, dahil nagsisimula doon sa pastor, sa kanilang leader na palaging nakatayo doon sa pulpit. Kaya please, kami po mga leaders dito sa iglesia ito, i-pray po ninyo. Amen? Huwag na ninyong i-pray na kami ay mas gumwapo pa. Kontento na po kami rito. Ang i-pray po ninyo na bawat tayo natin dito sa pulpit o kahit anumang tinuturo namin sa inyo ay ayon sa Word of God. Amen? Pray. We need your prayers, kapatid. We need your prayers. Kaya, we also encourage you, study the Word of God by yourselves. Ha? Huwag ko kayong magiging dependent lang po every Sunday. Nako, baka malnourished na po yung kaluluwa mo. No? Napakalakas yung katawan mo kasi palagi kang nag-buffet, palagi kayong ano doon? Ang tawag doon? Yung boodle fight? Oh, pero yung kaluluwa mo, wala, malnourished na. Naka-wheelchair na, hindi na makatayo. Dahil ikaw, hindi ka na nag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya, wala ho tayong ibang malalapitan. Okay, Word of God, Word of God, Word of God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga in Jesus' mighty name. Amen. Ang oras ho natin ay 8:53. Magtapos po tayo ng 5:53. Sige lang po, pagkatapos nito, rapture na. Sana no? Sana no? Sana no? Ganun no? Hallelujah. Are you excited for the Lord's coming? Sa langit kasi, hindi mo na kailangan ng malaking ceiling fan. Hindi mainit doon. Sa langit, wala nang problema. Perfect place. Hindi na magulo doon. At kahit kailan, hindi na tataas ang presyo ng krudo. Wala ka nang babayaran. Biro mo, heaven is a perfect place. Wala kang babayaran doon. Di ba? Dito, may mga monthly bills tayong binabayaran. Kaya lumalaki yung mga bell natin. Di ba? Pero sa langit, perfect place, and yet, it's free for you. Bakit nagiging free? Kasi nga, ginawa na ni Jesus ang lahat. Di ba? Kaya wag ho nating i-miss. Once lang po ang pagkakataong ito. Pag na-miss na po natin ang langit, wala na. Kaya magiging seryoso na po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon ngayon. The title of my message, Citizens in Heaven. Amen? Alam ba ninyong ang mga anak ng Diyos, ang ating citizenship ay hindi dito sa lupa? Okay? Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ang ating citizenship, tayo po ay mamamayan sa langit, hindi dito sa lupa. At ngayon po, tayo ay excitedly naghihintay sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ang sabi ni Paul, nagmula sa langit.
the Lord Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, ay hindi nagmumula sa mundo, dito sa lupa. Nagmumula sa langit. And walang iba po ang ating Panginoong Kristo. Paul reminded us through this verse na dahil ang ating citizenship ay nasa langit, hindi dito sa lupa. Ang ibig sabihin ng kapatid, lahat ng ating mga nararanasan ngayon, paghihirap, whatever we have experiencing right now, lahat pong ito ay pansamantala lamang. Amen? Yung sakit na dinaramdam mo ngayon, kapatid, temporary lang po yan. Amen? Pagdating mo sa langit, wala ka ng arthritis. Pagdating mo sa langit, wala ka ng diabetes. Pagdating sa langit, wala ka ng cancer. Kahit anong physical na sickness we have right now, ang lahat ng ito, ang sabi ni Paul, pansamantala lamang. Dahil ang langit, ang lupa ay hindi natin totoong tirahan. Okay? Hindi po. Temporary lang po tayo rito. Kaya ang payo ni Paul, mamumuhay po tayo na tagal-langit. Although nandito pa tayo sa lupa, pero yung araw-araw nating pamumuhay, dapat hindi naka-compromise o hindi naka-follow sa sistema dito sa mundo. Nakuha ninyo yun? Temporary lang po. Yung iba nga sa atin, proud na po pag sila ay nabibigyan ng citizenship sa ibang bansa, no? Lalong-lalo na sa Amerika. Pinipicture na agad nila yon, sila nag-oath na. How much more ikaw, mas mataas pa sa citizenship dito sa lupa, ang citizenship na binigay ni Lord sa iyo ngayon. Dati po, ang citizenship natin dito sa mundo. Eh wala tayong magawa. Kinokontrol at hinahawakan tayo ng kasalanan. Gusto mo nating bumait, pero di kaya kang bumait. Ano bang kanta na yun? Kanta yun eh. Ayun, bakit nyo alam? Kasi palagi nyo kinakanta sa video. Kino? Ano man ang gagawin mo para ka lang bumait? Wala eh, kasi hawak tayo ng kasalanan. Our citizenship dito sa lupa. But after we surrender our life to Jesus, there is may tinatawag kong citizenship transfer. At tandaan ho natin mga kapatid, sa Panginoon bawal po ang dual citizenship. Ha? Hindi pwedeng citizens ka sa mundo, at the same time, citizen po kayo sa langit. Sa dalawa, ang sabi ni Lord, dapat isa lang. Amen? Hindi pwedeng ang bait-bait natin, Kristyanong-Kristyano tayo pag linggo. Lunes hanggang Sabado, hindi kayang i-define ang pamumuhay. Lunes hanggang Sabado, hindi nakikita si Kristo. Ayaw ni Lord ng ganoon. Amen? Kung gaano tayo kabait sa loob ng simbahan, ganon din ang inaasahan ng Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Although nandito pa po tayo sa lupa, pero ang ating citizenship na sa langit, kaya ang nais ni Lord na hindi tayo masyadong naka-attach dito sa lupa. Baka makalimutan mo. No? Temporary ka lang. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Wala na pong ibang tayong hinihintay maliban sa ating Panginoon. Ngayon po, hindi gumagana ang aking laptop. Yun. Okay. Ngayon po, kung ang citizenship natin ay nasa langit, paano tayo mamumuhay dito sa lupa? I'll give just few points para magising tayo, maging alarma tayo na
ma-reminded ulit tayo, kapatid, that you are not an ordinary person. You belong sa kingdom ng Panginoon. Sa mga tao dito sa mundo, you are very ordinary. Sa kanila, wala kang halaga. Pero sa mata ng Panginoon, wow! Peculiar, espesyal, natatangi ang tingin ni Lord sa iyo. At alam din ni Satanas yun, na ikaw, anak ng Diyos, espesyal sa paningin, espesyal sa harapan ng Panginoon. Kaya, marami siyang deception na ginagawa sa iyo para hindi mo magagamit yung authority mo as a child of God, as a citizen sa langit. And I pray na hindi tayo makikinig sa kahit anumang bulong ng kalaban. So, paano tayo mamumuhay, kapatid? Alam natin, no? Ang citizenship natin pala ay nasa langit. Pero nandito pa tayo sa lupa, paano tayo ngayon mamumuhay? Okay? So, point number 1, live with the mindset of a temporary resident. Mamuhay po tayo na may kaisipan bilang pansamantalang nanirahan lamang sa mundong ito. As I said kanina po, hindi po natin final home ang planetang ito. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 11, tayo ay mga aliens and strangers dito sa mundo. Aliens and strangers. Kaya, as aliens and strangers, dapat alam natin ang ating priority. Ang priority mo ba dito sa lugar na ikaw ay strangers lamang? Or yung priority mo ay doon sa totoong lugar na titirhan mo? Dapat alam mo ang priority. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng priority, delikado yun. Baka focus ng buhay natin, dito na lang lahat. No? Kaya, ilan sa atin, kahit inanyayahan, ina-invite, sinasabihan natin mag-join ng fellowship, ang daming dahilan. Why? Because their priority, hindi nila napapansin is dito na pala sa lupa. So as aliens and strangers, dapat alam natin ang ating mga priorities sa buhay. Iwasan po natin na maging masyadong attached sa mga makamandong gawain. Hindi po masama kung magkakaroon tayo ng pera, magandang trabaho, ngunit hindi dapat doon nakaikot ang ating buhay. Pera, blessings po yan. Kung magbibigay sa atin ng mali-malitang pera, kailangan natin ng pera lahat, di ba? Blessings po yan. Magandang trabaho, malaki ang sahod. Hindi yan galing sa demonyo. Galing yan sa Panginoon. Blessings yan niya para sa iyo. Pero, hindi dapat nakaikot ang ating buhay doon. Why? Hindi po tayo forever dito. Ang sabi rito, strangers and foreigners lang po tayo dito. Dahil ang ating citizenship ay nandoon sa langit, hindi dito. Nung kami po ay nandoon bigyan ko kayo ng another example, yung mga OFWs natin, overseas Filipino workers, nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Di ba? Nagtatrabaho sila sa iba't ibang bansa, pero ang kanilang identity, ang kanilang citizenship ay nandito, mga Pilipino pa rin. Kaya, yung mga sahod nila doon, hindi nila naipon doon. Hindi sila nag-i-invest doon. Saan sila nag-invest? Dito. Kasi ito ang citizenship nila. It is not wise kung doon ka mag-invest ng buong buhay mo sa bansang alam mong hindi ka, alam mong pansamantala ka lang dyan. Because one day, sooner or later, iiwan mo yun. Whereas, doon ka mag-invest sa bansa na kung ikaw ay citizen, mag-i-enjoy ka talaga.
Kaya nung missionary pa po kami sa Cambodia, matagal na kami doon, may mga nakausap kaming mga kaibigan naming mga taga roon. Sabi nila, Pastor, makano kayo? Bibili kayo ng lupa dito. Magpatayo ng magandang bahay. Sabi ko, maganda yon. Pero, actually, hindi wise. Mag-invest ka ng pera doon ng malaki, tapos pagdating ng panahon, iiwan mo yon kasi hindi yon ang hindi naman yun ang citizenship mo. Hindi ka nakatira doon eh. Totoo nga. Kaya hindi ako pumayag sa kanila. Hindi ako, okay yon, pero hindi ako kumbinsido doon. Totoo nga, kung bumili kami ng bahay o nagpatayo ng bahay o bumili ng lupa doon, nandito na kami sa Pilipinas, sino ang nakikinabang? Hindi kami. Kaya, as citizens of heaven, mag-invest tayo para sa langit. That is why we encourage you, no? Involve at magiging active tayo sa gawain ng Panginoon. Magbigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Invest tayo sa mga bagay na pang-eternity, hindi pansamantala lamang. Dahil ang ating citizenship ay hindi dito sa mundo, sa langit. Kaya doon tayo mag-invest. Amen? Sayang eh. Kung buhay mo, lakas mo, pera mo, invest mo dito lahat. Sayang. Iiwan mo lang yan, lahat. Pagbalik mo sa langit, wala kang madala doon. Kaya ang sabi ni Jesus, ano kayo? Mag-ipon kayo. Hindi para sa mga temporary na hindi para dito sa mundo, kundi para sa langit. Kasi nga, doon ang punta natin eh. Doon ang direksyon natin. Kaya doon tayo mag-invest. Buong buhay natin, gagamitin natin dito. Hindi na tayo pupunta ng church. Hindi na nga tayo nagbabasa ng Bible kasi lahat, buong buhay natin, ginugugol natin sa trabaho para lang magkakaroon ng maraming pera. Nandun na tayo lahat sa negosyo, kung ano lang ginagawa natin. Nakalimutan natin ang Panginoon. Pagdating ng panahon, sino ang makakinabang sa mga pinaghirapan mo? Mapakinabangan mo ba yun? Wala eh. Kahit piso, wala kang madala sa langit. Kaya sabi ni Lord, if you are wise, mag-invest ka sa langit kasi doon naman ang totoong tirahan mo. Amen? Involved tayo sa gawain, magbigay tayo para sa Kanya dahil that is our investment para sa Panginoon. Number 2, represent Christ wherever you are. Ipakita mo si Kristo saan ka man as citizen of heaven na pansamantalang nakatira dito sa lupa. Kailangan mong ipakita sa buhay mo si Kristo saan man po tayo naroroon. Okay? Yung sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, tayo po ay ambassador ni Kristo. Okay? Tayo ay ambassador ni Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin? Kaya all aspects of life natin nag-reflect sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? The way we talk, the way kung paano natin ginagawa, the way we work sa ating workplace. Let's represent Christ. At dahil si Christ hindi nagmumura, hindi tayo nagmumura. Amen? At dahil si Christ ay hindi sinungaling, minsan ka lang nagsinungaling. Amen? Meron talagang mag-amin eh. Hindi tayo sinungaling. Amen! At dahil si Christ, hindi chismoso. Amen? Ang kanyang mga ambassador tayo, representative, hindi mga chismoso. At dahil si Kristo, hindi pumupunta ng sabungan. Hindi rin tayo pumupunta ng sabungan. Amen? Kung may mga inalagaan tayong manok, para pang sabaw yun. Amen? Hindi yan para pang Kabuyaw Coliseum. Para yan pang tinola. Amen?
Hallelujah. At dahil si Kristo hindi lasinggo, hindi tayo lasinggo. Amen? Let's represent Christ sa buhay natin kahit sa ating the way we work. Hindi mo man sasabihin na ikaw ay Christian pag nakikita nila gaano ka katapat sa trabaho mo. Makikita nila ang buhay mo, the way you talk, mapapansin nila yon. Sila na mismo ang mag-conclude, ito, Kristiyano ito. We represent Christ. And that's every day. Magiging gospel ang buhay natin sa kanila. Malalaman nila. Alam mo doon sa bansang pinuntahan namin, malalaman nila kung tayo ay Pinoy. The way we dress, pananamit natin, ibang-iba eh. Sila doon, mahilig sila ng long sleeve. Kahit ngayon, masyadong init, no? Masyadong mainit. Kahit doon, mainit. Pero bihira kang makakita sa kanila ng nagsusot ng short sleeve. Palaging long sleeve po yun sila. Kaya, identify agad nila kung tayo'y Pilipino. The way sa ating pananamit. And of course, the way we talk. Ibang-iba po. Kahit magaling ka nang magsalita sa kanilang lingwahe, may pagkakaiba pa rin talaga sa mga accent na mahuhuli tayo doon. Maging sa ating pangangatawan. Alam nila ito, Pinoy na lalaki. Pag makakita sila ng Pinoy, naglalakad doon sa daan, Pinoy yan. Bakit? Bilog ang tiyan. Hindi kasi uso sa kanila mga malaking tiyan doon. Bihira ho kayong makakita ng mga malaking tiyan doon ng mga lalaki. Kaya pag nakakita sila ng mga malaki ang tiyan, Pilipin yan, Pilipin. Ma-identify agad. Pag nakakita sila ng babae na medyo makapal na ang tiyan, medyo may bell. Lahat naman tayo makapal. Identify agad nila yon na Pinoy. Hindi man nila sasabihin sa atin, pero alam nila. Kasi sa kanila, hindi sila mahilig ng mga mabel-bel. Mahilig kasi sila ng gulay doon. No? Hindi sila kumakain solo karne. Pag may mga selebrasyon, karamihan sa kanilang handa ay gulay at isda, may karne. Pero pag may mga selebrasyon na unang maubos ang gulay at prutas, sa atin baliktad. Tinatapon na lang ang gulay at prutas dahil walang kumakain. Totoo, di ba? Kaya ang resulta, halatang halata sa pangangatawan natin. Kaya pagdating mo doon, alam na alam nila. Kaya minsan tinatanong ako ng mga taga roon, bakit daw ang mga Pinoy malalaki ang tiyan? Sabi ko, kasi mga mayayaman kami. Mayayaman sa kolesterol at taba. No? Hindi man po natin sasabihin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, malalaman po nila na tayo ay hindi tagalupa. Maririnig nila paano tayo magsasalita. Alam nilang ito. Anak ito ng Panginoon. Tapat tayo sa ating trabaho kahit walang nakakita, ginagawa natin ang tama. Nag-time in tayo ng tama, nag-time out tayo ng tama. Di ba? Alam niyo hindi about 30 minutes, 5 minutes, or 1 hour yung dinadaya mo doon. Kahit 1 minute lang po yun. Kasi hindi yun para sa boss mo, para sa Panginoon yun. Ang pasok ninyo is, dapat 8 o'clock, naka-time in na kayo. Pagdating mo doon, 7:58. 8 o'clock, 2 minutes. Hindi. Dumating ka doon, 8 o'clock na. Para hindi masyadong halata, sinulat mo lang doon, 7:59. Para hindi ka mabawasan. Kunti lang naman yan, 1 minute. Pero sa Panginoon, hindi 1 minute,
2 minutes, 3 minutes, sinungaling pa rin yun. Doon pa lang malalaman. Ang tunay na anak ng Diyos, kahit sa workplace, hindi lang palagi nakatingin sa orasan, sa relo, 5:00 na ba? Kasi kahit marami pang trabaho, dahil 5:00 na, iwan na yan. No? Walang problema sa atin ang tinatawag ng mga extra mile. Pag anak ng Diyos, gagawin ko ito dahil, kailangan. At alam mo, doon ko na-appreciate being a Filipino. Kahit pango ang ilong, kulang ang height, I am proud to be a Filipino. Mayroon tayong katangian na wala sila. Amen? Sa kanila, hindi sila makakalipad. Ang piloto hindi makakalipad kung walang eroplano. Dito, piloto makakalipad kahit walang eroplano. Doon sa workplace namin, may mga ganun ba dito? Lumilipad kahit nag-ano lang ng lana? Paggabi, wala po yun sa mga anak ng Diyos. Amen? Kung meron dito, i-deliver po natin. Alam niyo mga ganun, parang hindi siya totoo, no? Pero sa bundok noon, tinitirahan namin, meron po talaga. No, yung isang ang kapatid, relative namin, iba yung relihiyon niya, no? Hindi ko na lang babanggitin. Sabi lang ng tatay ko, nakarinig daw siya ng lumilipad. Na alam nilang masamang espiritu, ginagaya niya, binalikan siya. Oh, gusto niyang wasakin daw yung bahay, no? Lalo na yung bubong, hindi ko Pero maraming mga ganun, kasi nga mga evil spirits. Pero ikaw, anak ng Diyos, dapat hindi ka matakot doon because you have all the authority. Kung may tatakbo, hindi ikaw sila. In the name of Jesus. Okay? So, nung nagtrabaho kami sa school, doon namin nakita talaga, ang Pilipino is hardworking. Hindi tayo tamad. Si Ate Leonie, as head of the school, nahirapan siyang ipatawag yung mga ibang lahi eh. Hindi sila, pag nagtrabaho sila, kahit magkakagulo pa yung classroom, basta oras na ng uwian, iiwan nila yan dyan. Pero ang Pinoy, hindi. Kahit oras na ng uwian, basta nagkagulo pa ang classroom, inaayos pa yan. At hindi na nanghihingi ng overtime. At pag kailangan mag-report, preparation sa school, kailangan mo mag-ayos sa classroom. Hindi mo pa sila pwedeng sabihan, pwede ka bang pumunta rito? Hindi. Kailangan mo silang bayaran. Pero ang Pinoy, pwede ba tayong mag-report kasi kailangan natin mag-prepare sa ating school. Mag-prepare na tayo. Nandoon ang mga Pinoy. Kaya hindi po ako maniniwala na tamad ang Pinoy. Amen, mga tamad? Hindi po tamad ang Pinoy. Masyado na lang nating hinahype yun. Pero sa totoo lang po, mga hardworking ang Pinoy. Although, mayroon talagang konti. Normal naman yun, may mga taong ganun eh. Pero, I'm talking generally, Pinoy, mga good workers, hindi naghabol ng oras. Kahit overtime, hindi na nanghihingi ng overtime. Lalo na yung mga Christian. Amen? Hindi na nila kinukwenta ilang oras sila nagtatrabaho. Kasi ginagawa lahat para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa work mo, hindi mo yung ginagawa para sa boss mo, para yan sa Panginoon. Pag nag-extra na yung oras mo, huwag mong sisingilin sa amo yan. Sisingilin mo sa Panginoon. And the Lord knows, ginagawa mo yan para sa Kanya, He will reward you, kapatid. Hindi ho bingi ang Panginoon. After the hard work na ginawa mo para sa Kanya, nakalista na po yun. Bibigyan ka man ng overtime fee or wala, sa Lord, secured na po yun. Hindi po yan sayang. Amen? And ang good thing, magiging good example ka pa. Sa mga kasamahan mo doon sa school or sa anong kumpanya man po tayo nagtatrabaho,
Let's represent Christ. We are ambassadors. Amen? Ang ambassador, hindi yan mag-compromise. Nakatira doon sa ibang bansa, pero yung kanyang identity, ang kanyang culture, ang kanyang pamumuhay, nag-represent sa bansa na kanyang kinabibilangan. Maging yung kanyang identity, yung kanyang nationality, hindi nakibagay, hindi siya nag-compromise doon sa bansa na kanyang pansamantalang tinitirhan. And we as believers, ganun tayo dapat. We should not compromise our faith. Amen? Let's continue to do the good thing para sa Panginoon. Kaya patuloy tayong mag-pray. Kahit may mga tao nakakita. Magbasa ng Word of God. Hindi tayo nahihiya doon. Amen? Lahat po ng ginagawa natin dito, mga ginagawa natin para sa Panginoon. Para maiwasan po ang reklamo. Amen? Huwag ho nating sisingilin sa tao at huwag ho nating i-blame ang tao. Si Lord lahat ang nakakita. Number 3, pursue holiness in an unholy world. Pagsikapan mong mamuhay na may kabanalan dito sa mundong hindi banal. Amen? Dito po sa mundo, ang mga kasalanan na sinasabi ng aklat na ito, ngayon po ay normal na lang at hindi na siya kasalanan. Ako po'y nalulungkot. Mayroon pong isang church sa Manila. In-screenshot ko po siya. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan, ang pangalan ng church at ang pangalan ng kanilang pastor, Reverend. Ang sabi po niya, hindi kasalanan ang homosexuality. Ibig sabihin, okay lang ang same-sex marriage. Yun po ba ang sinasabi ng Word of God, kapatid? Kaya dito sa mundo, ang kasalanan ay nagiging normal na lang. At nakakalungkot. Hindi mo lang ito maririnig sa mga taong labas sa church, nasa loob na ng church. Mga leaders, mga ministro pa. But the Lord's standard ay hindi po magbabago. Pagdating ng panahon, the Lord will not judge us according to the good opinions of different ministers or mga tao. He will judge us according to what He has written in this book. According to this book, sin is sin. At hindi ho natin kayang baguhin yan. Yet, ano naman si Lord eh? Merciful. Totoo po yun. The Lord is so merciful. That is why binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago at makakilala sa Kanya. Hindi niya agad tayo hinatulan. But please don't forget, the Lord is also just and holy. Parusahan niya ang kasalanan. 1 Peter 1:15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong sa lahat ng mga inaantok, magbasa kayo. Basahin natin, okay? Amen. Basahin natin. Nasa screen ba? Basahin natin. Lahat ng mga inaantok. Basa. Malinaw. Hindi po yan suggestion. Hindi po yan option. Yan po ay utos ng ating Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin ng banal? Ay, hindi yan apelyido. May mga apelyidong banal, ha? Pero hindi yan ibig sabihin dapat apelyido mo magiging banal. Hindi po ganon. Ano ba ang ibig sabihin ng banal? Ang ibig sabihin ng banal is hindi ibig sabihin na perfect na po tayo. Okay?
Holiness, hindi ibig sabihin perfect na po tayo. Ang ibig sabihin ng kabanalan is hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi pa tayo, may panahon pa rin tayo na babagsak. Kasi nandito pa tayo sa mundo, madulas. Pero, hindi tayo namumuhay. Pag bumagsak tayo, bangon ulit, nagsisisi. Ang ibig sabihin ng banal, wala tayong inaalagaan, wala tayong tinatago na kasalanan. Amen. Namumuhay tayong matuwid sa harapan ng Panginoon. Hiwalay sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng holiness, set apart from sin. Namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng banal. Hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban, kagustuhan ng laman natin. So, tayo po bilang mga citizens sa langit, sisikapin po natin na mamumuhay na may kabanalan. Amen? Pag namumuhay po tayo ng may kabanalan, ang ibig sabihin noon, hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Pag tayo po ay may nagawang kasalanan, hindi ho tayo naging natutuwa doon. Nakipaglaban tayo. Amen? Nakipaglaban tayo. That's why we have struggle. Hindi natin tinatanggap yon. Higit sa lahat, hindi ho natin inuulit-ulit. Humingi ka na ng tawa doon. Iwan mo na yon. Amen? Hindi porke Lord, hindi pwede yung humingi ka ng tawad ngayon, balikan mo na naman bukas. Hindi ho ganun. Ang pamumuhay ng may kabanalan. Turn away from sin and back to God. Stay rooted in God, not the world. Manatili ho tayong connected sa Panginoon at hindi sa mundo. At paano tayo magiging connected? Yon. Balik pa rin tayo sa Word of God. Kumusta na po ba ang ating Bible reading? Baka may Bible pa rin tayo pero wala nang reading. Amen? Kaya ho kapatid, patuloy ho natin kayong ini-encourage. Bible reading. Paano tayo magkakaroon ng matibay na koneksyon sa Panginoon? Huwag po nating itigil ang pagbabasa ng Word of God. Amen? Bigyan po natin ito ng sapat na panahon. Kung may panahon tayo sa ating cellphone, may panahon tayo sa Panginoon. May panahon tayo sa Kanyang salita. Amen? This week po ba ay nabuksan man lang natin ang ating Bible? Amen? How many times sa isang araw, how many times binuksan natin ang ating, how many times nag-scroll tayo sa ating cellphone? No? Siguro hindi lang siya 10. Many times. But how many times you open this book to read? If you hold your Bible, you scroll your cell phone. If you scroll your cell phone and read the Word of God from there, no problem. Pero kung iba yung mga tinitingnan mo, that's a big problem. Kung may time po tayo makipag-communicate sa ating mga kaibigan sa social media, dapat may time po tayo sa Panginoon. Our time sa Panginoon is first priority. Amen? The Lord is not requiring and commanding us na dapat talaga everyday ilang oras. Everyday ilang oras ang spend mo sa Kanya. Kahit ilang minutes, the Lord will give. Mas maganda, abot ka ng 1 oras o mahigit pa, maganda po yon. Pero kung hindi mo pa kaya yon, kahit ilang minutes, and then later on, magiging masanay ka doon, madagdagan po yon. Ang mahalaga po, nagbasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Oh, this week, ano ba ang nabasa natin? Tungkol what? Ha? Ano ba? Ano bang story sa Bible ang nabasa mo? At ano ang sinabi ni Lord doon sa iyo? Baka nabasa mo ang story ni Judas. Yun lang. Amen? Hallelujah. Kung may time po tayo sa ating trabaho, sa ating mga personal kapatid, dapat may time tayo sa Panginoon, lalo na po sa ating panahon ngayon. Yung trabaho natin, maiwan lang yun. Iiwan lang yun. Yung sahod natin, iiwan. Lahat-lahat.
Pero yung ating relasyon sa Panginoon, ang siya po ang pinakamahalaga. Okay, so stay connected sa mga fellowship, prayer meeting, sa prayer. Minsan may mga meeting tayo, wala ng prayer. Patuloy ho namin kayong in-encourage, prayer meeting po every Wednesday. At kung hindi nyo kayong pumunta rito, sa bahay ninyo, kahit ilang minuto lang, 30 minutes, basta may time tayo mag-pray sa Panginoon. No, sabi sa Book of Hebrews, huwag ho nating itigil ang fellowship. Katulad ng ganito, lalong-lalo na, napakalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa fellowship, doon po ang magpalakasan po tayo sa isa't isa. Kaya huwag ho kayong maghiwalay. Madaling mabiktima ng kalaban ang mga Kristiyanong naghihiwalay sa grupo. Madaling babagsak sa tukso ang mga Kristiyanong hindi nakikialam sa gawain ng Panginoon. At yan ang gusto ni Satanas. Huwag ka nang mag-join sa prayer meeting. Huwag ka nang mag-church. Huwag ka nang mag-join sa mga Bible studies. Hindi na kailangan yun. Dito ka na lang. Online ka na lang palagi. O yun. Paboritong target ng enemy. Last point. Live with expectation of Christ's return. Mamuhay ng may kagalakan habang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Amen? Let's wait. Excited ho tayo. Hallelujah. Lahat po ng mga pangyayari ngayon, nandito na. Naisip ko lang noon, ako po one day, nag-isip ko, Lord, all the signs are here. All the signs, nandito na po. Bakit hindi pa nangyari ang rapture? Although ang rapture, wala pa siyang sign. It could happen anytime. Pero alam mo, may impression si Lord. I believe it's not my own. Baka ang problema, hindi ang mga unbelievers. Baka ang problema, ang mga believers. No? Tingnan mo ang body of Christ ngayon. Watak-watak. At yun ang babalikan ng Panginoon. Watak-watak eh. Pagdating sa politics, yung sabi ko kanina, willing tayong i-give up yung ating kapatid para lang patunayan na tama yung sinusuportahan nating politiko. Body of Christ, hindi nagkakaisa. May mga sikrito pa rin tayo sa buhay. At alam natin, alam ni Lord, pagbabalik na siya at yun ang ginagawa mo, maiiwan ka talaga. Because God will not compromise and will not lower down His standard of holiness para lang ma-accommodate ka. Ikaw ang dapat mag-change. Paano babalik si Lord yan? Dito lang nga sa atin sa loob, may mga problema. May mga chismoso. May mga chismosa. Di ba? Sigurado, ang mga chismosa naman kasi, wala doon sa langit eh. Mga magnanakaw. Alam ba ninyo, pag hindi kayo nagbibigay ng tithes, ang tawag ni Lord, magnanakaw? Walang magnanakaw sa langit. Nanakawin pa. Baka nanakawin pa yung ginto doon eh. Amen? Baka nga, body of Christ eh. Tingnan mo ngayon. Instead na magkakaisa lang tayo sa pag-preach ng gospel, nag-away-away pa tayo. Ano bang mga pinag-awayan natin? Mga non-essential na mga teachings. Just the other day, nabasa ko doon talaga sa social media, nag-aawayan. Ang init ng debate. Pwede ba daw ang babae magiging pastor? Pakialaman pa natin kung sino ang gagamitin ni Lord? No? Pakialaman pa natin kung sino ang tatayo dito sa harapan? Yung mga tinuturo ni Paul sa Corinthians, hindi naman nagbabawal yun ng mga babae, bawal na talagang magiging pastor, maglingkod at magturo. Tayo na lang yun eh. Ginagawa nating kultura. Ang daming mga Sa halip na magsishare na lang tayo ng gospel, kasi yun lang naman. Before Jesus left, isa lang ang utos niya, yung Matthew 28, 18, 19, and 20, go and make disciples. Pero tayo ngayon, ang body of Christ,
Nagkawatak-watak pagdating sa politika, nagkawatak-watak pagdating sa mga teaching, mga non-essential teachings. Ang dami. Sabi ko, Lord, baka ang problema hindi ang mga unbelievers. Baka ikaw, believer. Ayaw kasi balikan ni Lord ang kanyang katawan, ang kanyang bride na may dungis. Nakasuot nga ng gown pero may putik. Amen? Kung anong mga sinasabi ng salita ng Panginoon, doon ho tayo. Magkakaisa po tayo, amen? Kaya may mga maririnig kayo mga hindi magandang salita, patayin nyo na. Hindi yung nagsasabi ha. Yung sinasabi niya, huwag mo niyang tanggap, huwag. Yung sabi kong patayin mo na, yung mga sinasabi niya. Patayin mo na, huwag mo nang ipasa sa kabila. Pag narinig mo yun, doon na lang sa sayo yun. Huwag mo nang i-share. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay bahagi ng solusyon at hindi problema. So tayo po bilang mga citizens of heaven, okay? Ito po yung dapat gampanan natin dito sa lupa. Lord, I am your ambassador. Nakikita mo yung pamumuhay ng mga ambassador? Ako, palagi kami nakakita doon sa mga ambassador. Kasi pag nandun ka sa ibang bansa, very easy yung connection niyo sa ambassador. Pag may mga government official na pupunta doon, madali lang kayong makalapit sa kanila. Dito, hindi, di ba? Pag pumunta si President Aquino doon, it's easy for us na mag-selfie, mag-take picture with him. Maging si President Duterte, pumunta doon, madali lang. Yung mga ganun. Ang mga ambassador, alam niyo, very snappy. Hindi sila namumuhay katulad ng mga ordinary citizen. Sa pamumuhay pa lang nila, makikita mo na medyo hesitant ka na. Kasi makikita mo yung authority sa kanila. Same with us, mga anak ng Diyos. Yes, we are servants. Pero makikita nila ang authority sa buhay natin as mga servants ng Panginoon. Amen? Kaya tandaan po natin, ano po yung ang 5? Una? Ano sinasabi doon? Mamumuhay tayo na ang ating kaisipan, pansamantala lamang. And then, mag-represent tayo kay Christ saan man tayo pupunta. Kahit sa ating mga words, sa ating actions. And then, mamumuhay tayo na may kabanalan. Hindi yung mukhang banal. Ha? Hindi yung mukhang banal. And then, stay rooted, manatili tayo nakakonect po sa Panginoon through Bible reading, prayer, fellowship, and then, excited ho tayo sa pagbabalik. Kukunin ho tayo ng Panginoon dito. Kukunin po tayo. Amen? Kasi nga hindi ito ang citizen natin. Dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang place. Na doon na po tayo maninirahan forever and ever. Kukunin po niya tayo. Kailan mangyari yun? Wala tayong alam na oras, panahon. Pero malapit na po. Kumbaga sa mga human terms, on the way na po ang Panginoon. Amen? On the way na po ang Panginoon upang kukunin po tayo. Dadalhin na po tayo sa totoong place, totoong tirahan po natin. At doon, walang problema, wala na po lahat. Kaya lang, magkakaroon ka lang ng citizen sa langit kung yun, binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Lahat po ba tayo rito ngayon? Binigay na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga, kapatid. Nasisiguraduhin at titiyakin po natin ang ating buhay, ang buhay na walang hanggan. Eternal life, kaligtasan. Naglilingkod man po tayo ngayon dahil tayo po ay ligtas na. Amen? At tayo po ay naghihintay, excited sa paghihintay, sa pagbalik po ng ating Panginoon at dadalhin tayo doon po sa kalangitan.